I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Nako, mga kababayan, ano ba ang nangyayari sa Pilipinas, pati mga broadcaster na kumbaga naalarma sila dahil po dito sa expose ni Pangulong Marcos Jr. naglabasan ng mga baho. Ito kasi si Mayor Soto, mayroon po siyang sinabi, mga kababayan. Ngayon, erumisbak itong mga journalist kasi nga yung interview nila doon sa yung sa contractors na Diskaya, binayaran ko noon ng 10 million. So yun ang in-expose ni Mayor Vico Soto. Alam nyo, ito siyempre mayor po yan, di ba? Hindi naman po basta-basta magsalita yan kung walang malakas na ebidensya Yun po ang nakikita ko, no? I don't think na gawa-gawa niya lang. Siyempre mayor siya So alam niya kung ano ang mali, kung ano ang fake, kung ano ang tama. 'Di ba? For sure may mayroon siyang panghahawakan. Ito, basahin ko po sa inyo Sabi po ng Abante News Online. Sabi dito, rumisbak ang veteranong newscaster na si Arnold Clavio sa pahayag ni Pasig City Mayor Vico Soto patungkol sa mga journalist na umano'y tumatanggap ng bayad kapalit ng interview. Agay! Katulad nga sinasabi ko, hindi po basta-basta mag-akusa si Mayor Soto pag walang panghawakan na malakas na ebidensya. Siyempre kahit mayor yan, malakas din ang intel niyan, mga bes. Ayan Arnold Clavio, binakbakan si Vico Soto. Huwag kang magtago sa mga pasaring, agay. Hindi nga nagpasaring, kaya nga binunyag yan sa social media Huwag kang magtago sa mga pasaring parinig o haka-haka dahil sa industriya namin, mahalaga ang terminong verification and facts. Sa pagbabalita, maraming pinagdaanan ang isang balita bago umiiri. Ayan. Lagi natin tandaan, guys, nobody's perfect, no? Ay, nako. Para kompleto detalyado ba? Sabi dyan, Arnold Clavio, rumisbak kay Vico Soto. Huwag ka magtago sa mga pasaring. I don't think nagpasaring. Di ba? Rumisbak si veteran newscaster Arnold Clavio sa pahayag ni Pasig City Mayor Vico Soto patungkol sa mga journalist o mano'y tumanggap ng bayad kapalit ng interview. Sa kanyang Instagram post nitong Biyernes, August 22, sinabi ni Clavio na kung may matibay na ebidensya si Soto laban kina Julius Bawa at Corina Sanchez ay ilabas nito. Agay! Today is 23 August 2025. Kung mayroon kang matibay na ebidensya laban kina Babaw at Sanchez na nagbabayad sa mga mag-asawang Diskaya para sila ay makapanayam, ilantad mo. Kasi nagkaroon po ng interview ito si Julius Babaw with the Diskaya na contractors na kung saan isa sa mga ini-expose ng Pangulo doon sa 115 na contractors na kung saan ay dito tungkol sa flood control na palpak. Isa na po yung Diskaya na yan. Ayan po ang matinding kalaban ni Mayor Soto nung last election ay natalo po itong Diskaya, mga kababayan. Tuloy, saad pa niya, hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng mga pahayag mula kay Vico. Kung hindi ka sigurado sa 10 million pesos, magkano ba o mayroon ba? Dahil sabi mo, alam ninyo na, hindi ko ito inaasahan na manggagaling sa iyo. Ang nakapag-irresponsableng pahayag na ito, gusto kong malaman, tulungan mo kami. Lahat, sabi ni Clavio. Nako, paano yan pag may ebidensya si Vico Soto, ngayon ang gagawin nyo? Huwag ka magtago sa pasaring, parinig o haka-haka. Dahil sa industriya namin, mahalaga ang terminong verifikasyon ng facts sa pagbabalita. Maraming pinagdaanan ang isang balita bago ito umere. Yes, ayon pa kay Clavio, hindi lang nakakaapekto kina Julius at Corina ang mga akusasyon ni Vico, kundi damay ang buong industriya ng media. Hindi ito para ipagtanggol kung ang dalawang mamamahayag sa paninira ni Soto, kundi ang mga proteksyonin ang buong industriya sa pamamahayag na kinukuhanan ng impormasyon ng publiko. Nako, totoo yun, mga best, kasi if ever talagang totoo ito
na tumatanggap ng bayad, ito si Julius Babaw tsaka Corina Sanchez sa pag-interview sa Diskaya na yan, na family. Malaking kasarian talaga. Maraming tao din ng sasabihin hindi maniniwala sa mga journalist kasi nababayaran sila. Maaring may bias, maaring, lahat. Mag-iisip ka talaga. If ever totoo yan. So, dahil dyan, mga bes, ano po ang kapalagayan nyo sa ganitong mga issue? Grabe, mula nung nag-expose si Pangulong Marcos Jr., ang dami nang lumalabas na mga kurakot sa bansang Pilipinas. Naloko na. Nakakasira ito sa bansa natin, mga bes. Nahaharap kami ngayon sa malaking hamon pagdating sa kredibilidad. Nandiyan ang social media na pilit sinisiraan ang mainstream media at mas paniniwalaan pa ng marami. Ang alam ko may bayaran dito yung mga kaliporis ni Poncio Pilato sa social media, yung mga vloggers nila. Pinayahan niya ang alkalde na huwag nang makisawsaw sa mapanganib na panahon dahil lamang sa political interest na sa demokrasya tayo at may karapatan ang sinuman na marinig ang kanilang panig. Parehas tayo ng layunin na magkaroon malinis na gobyerno, pero huwag mo namang isingit sa kamalayan ng Pilipino na ikaw lang ang malinis at matuwid. Agay. Well, I think for me, sa side ni Vico Soto, dahil anak ni Vic Soto yan, I don't think na kukurakot yan. Palagay ko hindi mangyari po yun. Well, siguro mga iba dyan, maari. Pero sa kanya, medyo palyado kayo dyan. Wala kayong maibuta sa kanya. Yun lang nakikita ko, mga kababayan na hindi sa kinakampihan ko si Vico Soto. Ito in my own lang, because anak siya ni Vico Soto, ni Vic Soto. So, hindi niya magagawa kung mangurakot siya. Mayaman na yun. Mayaman na po yan. May trabaho ka. May trabaho rin kami, respeto, walang personalan. Agoy. Well, I think binunyag lang niya siguro, ibinunyag lang niya kung ano ang katotohanan. Kaya sabi ko nga, mga kababayan, hindi naman basta-basta magsalita si Vico Soto, which is ang Mayor Soto, if wala siyang matibay na ebidensya. Ito base doon sa aking kaisipan lamang. Matatandaan, nagtrending sa Facebook post ni Vico tungkol sa mga journalist na umano'y tumatanggap ng bayad kapalit ng interview. Well, as long as wala naman siyang binanggit na pangalan, di ba mga babayan? Bakit medyo napuruhan itong mga journalist? As long as wala naman siyang binanggit na pangalan, Wala siyang binanggit na pangalan, ngunit makikita sa ibinahagi niyang screenshot ang mga interview ni Julius Babaw at Corina Sanchez sa mag-asawang Diskaya. Nauna nang pumalag sa paratang ni Vico, sina Julius at Corina. Agay, patay tayo nito mga beswa. Ay nako, so abangan po natin itong mga issue na ito. Ano ba ang magiging resulta o magsampa ng kaso ang kabilang kampo or haharapin ni Mayor Soto. Palagay ko may ebidensya yan. Kasi nagsalita ng ganyan no? So, ito, sabi na po ng Philippine Star, veteran broadcast journalist Corina Sanchez and Julius Babaw have denied allegation that they were paid 10 million by contractors Sara and Corley Diskaya for interviews following a Facebook post made by Pasig City Mayor Vico Soto. Agay, pumalago, Corina Sanchez, tumatanggap sila ng ang laki, mga bes, 10 million. Wow, laki. Magkakano silang tawag dito, magkakano silang dalawa, 5 million si Babaw, 5 million din kay Corina. Parang gano'n ang dating babayan, tingnan nyo ang nangyari, interview ni Corina Sanchez kay Sara Diskaya, burado na sa YT. Di ba burado na? Bakit binura? Parang totoo yata yung sinabi ni Mayor Soto Kasi kung talagang wala kang tinatago, hindi mo na kailangan burahin yun, di ba? Oh my goodness. Sabi po dito ng source natin, ito, sabi ng PPS, Corina Sanchez nagbirong, 1 million ang halaga ng kanyang OOTD. Rason ni Sara Diskaya sa pagpili ng Rolls Royce. Ayan, pinunterya ng netizen. Agay, ala. So,
parang may idea si Mayor Soto na baka totoo kasi nga nagbiro siya ng 10 million. Oh my goodness. Para kompleto detalyado, basahin nga natin ito mga kababayan. No. Ayan no, yung interview ni Corina Sanchez kay Diskaya na kung saan itong Diskaya nga naging kalaban ni Mayor Soto nung last election kailang natalo at isa sa mga may-ari ng contractors na talagang kumikita mga kababayan na nabanggit ng Pangulo doon sa expose niya ng mga 15 na contractors na malaki ang nakuha sa gobyerno dahil din sa mga proyektong flood control. Ito naman si Julius Babaw. So, sabi ko nga, si Mayor Soto, hindi basta-basta mag-akusa yan. Kung, nga, si Mayor Soto, hindi basta-basta mag-akusa pag walang malakas na ebidensya, di ba? At least wala naman siyang pinangalanan na na pangalan. Pero kanya lang nandoon yung litrato. O di ba? So dahil diyan, tingnan niyo to. Interview ni Corina Sanchez kay Sara Diskaya, burado na sa YT. Goes. Bakit mo naman binura? Napaghalata ka na tuloy pag ganyan ang ginagawa mo, Madam Corina. Binura mo di ba? Parang maghihinala ang tao. Ayan, Corina Sanchez interview with controversial contractor Sara Diskaya for Corina interviews was uploaded on YouTube on January 5, 2024. Right, Julius Babaw interview with the Diskaya was uploaded on Babaw's YouTube channel in September. Ayan, 2024. Matagal na pala mga bes. Tuloy natin. Sabi dito mula sa mahigit na 300 views bago ang controversial na Facebook ni Pasig City Mayor Vico Soto noong August 21, 2025, meron ng 887 views as of August 23 at patuloy na tumataas ang bilang ng mga manonood sa panayam ni Julius Babaw sa mga mag-asawang Sara at Corly Diskaya. Agay. Yan mga kababayan, yan naman interview ni Julius Babaw. Goes. Sabi dyan, negatibo naman ang mga reaksyon at opinion sa panayam na mapapanood sa unflagged YouTube channel ni Julius at kahit deactivated na ang comment section nito, hindi pa rin napigilan ng magpapakita ng interest ng ilan nating mga kababayan. Kung ako napanood ko po yun, ay pinakita doon yung mga sasakyan na maggarang sasakyan ba, luxury car, galing sa US, 40 plus, my goodness guys. Kaya yung mga netizen nagsasabi na, wow, yumaman sila dahil sa tax ng bayan, ika nga, ginagatasan ang pamahalaan. Dahil sa mga kickback, sabi ng Pangulo, for the boys, ginagatungan ng pamahalaan. Grabe pero mo 40 plus na luxury car sa ibaba. Si Julius Babaw mismo nag-interview, mga best. Grabe. Mapapasa na all ka talaga sa magarang na sasakyan. Maraming netizen ang nag-react sa pahayag ni Sara. Na payong ang rason kaya binili niya ang luxury car na Rolls Royce. Nagkahalaga ng 407,750 katumbas ng 20 dollars yun guys 23 million. Wow, hanggang 472 dollars, my goodness, 26.7 million. Wow, sana all. Ang Rolls Royce na may Hermes orange interior ang isa sa 40 luxury car na nakaparada sa parking lot ng pagmamayari nilang gusali. Wow. Ipinagbalik ni Sara na nagustuhan nito ang mamahaling sasakyan dahil natutuwa ako sa payong pero hindi ko ipinapagamit ang payong na ito kasi mahal yung payong. Yan ang future ng rule ng kanya na kaya binili kasi natuwa ako sa payong. Wow, napakasimpleng reason lang. Ang payong na binibida niya, mga kababayan, kulay black. Mahal daw yung payong. Tingnan nyo naman yung sasakyan, di ba? Grabe. Mapapasa na all ka lang talaga. Sara Diskaya shows the umbrella can be pulled out from her Rolls Royce luxury car. Grabe, payong pa lang, baka milyon na yan. Tuloy, deactivated Corina interview. Ano mga best? Anong palagay nyo? Bakit dina-activate niya?
Kung mapapanood pa rin sa YouTube channel ni Julius ang panayam nito kay Diskaya couple, hindi na mahanap o borado na ang video ng pakikipag-usap ni Corina Sanchez kay Sara sa Karina interview. In-upload ito ng Enero 5, 2025 sa YouTube channel ng NIT25 at may headline na "A Victim of Bullying, Now a Politician." Ayan pa, tuloy natin. Huling napanood ng Cabinet Files ang panayam ni Corina kay Sara noong Biyernes ng umaga, Agosto 22. Pero kinagabihan ay naglaho na ang video. Sa naturang interview, sinabi ni Corina na binabaha ng swerte si Sara. Pero nakalipas ang 7 buwan na sa sentro ng kontrobersya at hinuhusgahan ang kontraktor na nasasangkot ngayon sa isyu ng anomalyang flood controls project. Ilang oras matapos ang pinag-uusapang sa Facebook post ni Mayor Vico Soto tungkol sa mga panayam kay Diskaya na ng prominenteng broadcaster, naglabas ng sagot ang producer ng programa ni Karina. Nakasaad sa isang bahagi ng kanilang pahayag, "In fairness to Miss Sanchez, our host interviewer, she only found out she was interviewing a Pasig mayoralty candidate on the day itself, and it was not Miss Sanchez who was in contact with the couple for the interview." Hindi madaling tanggapin ang katwiran ng mga producer ng TV show ni Karina dahil base sa personal na karanasan ng Cabinet Files sa mga talk show. Importante ipaalam at malaman ang host ng programa ang pagkatao ng kanyang kapapanayamin para mapaghandaan niya ang kanilang pagharap at pag-uusap. Mga bes, ano po ang kapalagayan nyo rito? Mga kababayan, burado na po ang kanyang video. Ano ibig sabihin nun? Di ba mapapaisip ka? Bakit niya binura? Ano po ang dahilan? Di ba? So, siyempre naman, bago mo i-interviewin yung isang tao, natural, aalamin mo ang buong pagkatao niya. Di ba? Dahil dyan, na-interview niya na Ganon din si Julius Babaw. Ayan yung mga cars na talagang sobrang garang, mga bes. At kung natatandaan nyo rin naman, binunyag ni Mayor Soto, ito si Diskaya. Nako, mga kababayan. Abangan po natin ang magiging resulta nito. And for sure, panindigan ni Mayor Soto yun, ang kanyang sinasabi. Wala naman siyang binanggit na pangalan, katulad ng sinasabi ko, pero may litrato na nakita doon sa kanyang post, I think. Correct me if I'm wrong. So, well, anyway, maghihinala ka dala kung bakit binura o dini-activate yung video. Pero ako, if ever nga ganun, ba't ako magbubura, diba? Kung wala naman akong tinatago. So, parang minsan maghihinala ang mga tao, baka totoo nga na tumatanggap ng 10 million. O, diba? Bakit binura? Sa akin lang sa kaisipan ko laman. Siyempre ako, maghihinala ako. Diba? Kung wala kang tinatago, bakit mo kailangan burahin yung video? Di, hayaan mo na. O, diba? Ipanindigan mo na hindi ka tumanggap ng 10 million. Huwag mong burahin. O, kaya minsan mapapag-isip ka bakit niya binura? Siguro nga, totoo yung sinabi ni Mayor Soto, tumanggap ng 10 million. O. So, yun mga best. See you again on my next upload video. Kayo na pong balang musga. Dugtungin nyo ang sinasabi ko. Thank you for watching. Don't forget to like and hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Okay? Thank you. See you again on my next upload. Bye. And baboos. God bless Philippines.